Maraming mga PBA players noon ang naging kontrobersyal dahil sa mga mabibigat na issue na ginawa. Gaya na lamang ng player na ipipicture natin ngayon. Isang former PBA player na sinugod ang isang PBA fan habang nasa kasagsagan pa ng laro, at ito ang pinakamalaking bagay na pinagsisihan niya. Nang dahil kasi dito, siya ay naging isang kwento sa PBA at naging halimbawa din ng mga PBA players noon na matapang at palaban. Ang player na masasabi kong isa nga sa pinakamahirap na kabantayan at pinakamalupit pagdating sa steals at blocks. Kumusta na si Winnie Arboleda ngayon? At ano na ang ginagawa niya? Taong 1976, pinanganak si Winnie Arboleda sa Kalibo, Aklan. Sa height niyang 5'11", mabilis, may hustle, mabilis ang kamay sa steals, may shooting din, may jumpers at mataas ang efficiency rate. Magaling din gumawa ng plays. Nagkolehiyo siya sa Panay College, pero bago siya tumungtong sa PBA, naglaro muna siya sa NBA na sikat noon. Siya ay nasa anino ng Laguna Lakers hanggang sa kinuha siya ng direkta ng Popcola Panthers at agad naman nakapaglaro bilang isa sa most exciting guards under Tanduay Ram bago tuluyan naging parte naman ng Burger King o FedEx Express na later on naging Air 21 Express naman. Si Winnie Arboleda tinawag na The Snatcher dahil sa kanyang amazing skills sa steals. Talagang isang pitik lang niya, kaya niyang gumagaw nang hindi nalalaman ng may hawak ng bola. Yun ang specialty niya. Sa PBA, isa siya sa mga pinakamatindi dumipensa at matinik sa steals bago nakilala ang isang Chris Ross sa PBA. Simple lang din gumalaw si Winnie, malapad ang katawan pero mabilis, maayos ang footwork at pang fast breaks talaga. Dumating ang araw na nagkaroon ng matinding scuffles sa pagitan ni Arboleda at nung isang fan na nanood sa Araneta Coliseum. Laban yun ng Burger King versus Smart Gilas. Bali na flagrant foul kasi si Arboleda against Mac Barakael. Kaya yung isang fan sa bandang gilid na pinangalanang si Alain Katigbak, pinagmumura itong si Arboleda at narinig niya to. Kaya ang ginawa niya, uminit agad ang dugo niya at sumugo doon sa isang fan. Naging magulo lang lalo ang court at si Arboleda na-eject na rin, kaya na second flagrant foul tuloy siya. Kahit di pa man na flagrant foul si Arboleda, mainit na agad ang ulo nito. 3 araw ang lumipas under PBA Commissioner Sonny Barrios, sinuspinde si Arboleda sa buong 2009 at 2010 season plus isang game na walang sahod at ito ay effective agad-agad pagkatapos ng insidente. Hindi lang yan, mas malala, nag-file din ng kaso yung isang fan na sinugod niya bilang resulta ng assault at pinabayad pa siya ng 20,000 pesos dahil sa 2 flagrants niya at nilagay pa siya sa blacklist ng PBA. Mukhang isa din pala to sa mga mabibigat na parusa na natanggap ng isang player. Hindi lang ako sigurado kung yung fan na yon welcome pa sa arena after nung nagmumura siya kay Arboleda. Pagkatapos ng insidenteng yon, after ng buong season nakabalik naman siya sa PBA at naglalaro pa rin under sa Air 21 franchise. Huling sayaw niya sa PBA 2015 under NLEX franchise. Bilang pagpapatunay ng kanyang defensive abilities, siya ay 4-time All-Defensive Team, isang PBA Second Mythical at 2-time PBA Defensive Player of the Year. Ibang klase din at kakaiba ang abilities niya, pang defensive type talaga. Since then, mula 2015, tahimik na nahinto ang PBA career ni Winnie Arboleda sa NLEX. Ano na nga ba ang buhay ni Winnie Arboleda ngayon? Si Winnie Arboleda ngayon isa ng coach ng San Beda Red Lions sa Pinoy Liga Alumni Cup. Nung nakita kong larawang to ni Arboleda, halos di ko na siya nakilala na siya pala yung nanugod ng isang fan dati. Pero anyway, at least ang bagong karera niya hindi nalalayo sa basketball. Ang larawang to na in-upload ngayong buwan lang. At balita ko, maganda daw at systematic ang pinapatakbo niya sa San Beda. Isang sistema na full of defense na gaya ng ginagawa niya dati sa PBA. Kaya successful din ang San Beda ngayon na sinasabi nila susi ng system ay depensa. Ibig sabihin, itong si Winnie may talento talaga sa pagko-coach. Congratulations sa bagong career ni Winnie Arboleda at good luck din.